Celebox. Si Liam Sanchez ay kilalang seryoso at masungit. Siya rin ay single dad na naghahanap ng magiging yaya ng 3 niyang anak. Ako ang naghahanap ng yaya, kaya ako magdidesisyon kung sinong tatanggapin ko. Kaya makakaalis ka na, miss. Si Lunisita de la Cruz o mas kilala sa palayaw niyang Monday ay laking probinsya. Mabait na kapatid at siya'y kuwelang dalaga. Miss ka ng miss, may pangalan kaya ako. O baka naman, miss na miss mo na ako kaya ganyan ang tawag mo. Sila'y magkababata. Ngunit sa muli nilang pagkikita, ay ibang-ibang pakikitungo ni Liam sa kanya. Nag-apply si Monday bilang yaya para maibalik ang dati nilang samahan. Pero tama kayang naging desisyon niya o mas tamang kalimutan na lang nila ang isa't isa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Mga magaganda kong manok, nandito na ang maganda niyong amo. Pakakainin ko na kayo. Pasensya na kung medyo nahuli ako ng gising. Napasarap kasi ang tulog ko dahil napakaganda ng panaginip ko. Hinalikan ako ng isang prinsipe. Hindi ko nga lang naaninag yung mukha niya. Pero kung sino man siya, ang sarap niyang humalik at sigurado kong pogi siya. Iiyak ako kapag hindi. Charot! Juicy pa ba ako? Kung pogi man siya o hindi, carry lang yun. Basta may abs. Charot ulit. Litanya niya habang nilalagyan ng pagkain ang mga alaga niyang manok. Siguro iniisip niya ng harot-harot ko, no? Hindi naman ah. NBSB pa nga ako eh. Sino kayang unang lalaki na magpapatibok nitong puso ko? Isa ba sa inyong mga manok ko? Yung tipong kailangan kong halikan ng isa sa inyo pagkatapos ay magiging tao to. Parang yung palaka na naging prinsipe pagkatapos halikan. Natawa na lamang siya sa mga lumalabas sa bibig niya. Kung hindi pa siya tinuka ng manok, hindi pa siya matatahimik. Heto na, isasara ko na ang bibig ko. Focus na kayo sa pagkain niyo. Aniya at umarte pang zinizipper ang kaniyang bunganga. Pagkatapos sa mga manok, ay nagtungo naman siya sa kulungan ng mga baboy. Napatakip siya sa kaniyang ilong. Panlaban talagang amoy ng mga tae niyo. In fairness, kahit gano'n pa kasakit sa ilong ang amoy niyo, sobrang sarap naman ng balat niyo kapag ginawa kayong lechon. Tinitigan siya ng 2 baboy. Biro lang, syempre hindi ko kayo lilitsunin. Dahil si Mayor ang maglilitsyon sa inyo. Nai-reserve ko na kasi kayo para sa kanya. Magiging ganap na ulam na kayo sa araw ng fiesta. Exciting ba? Ate, inaasar mo na naman yung mga alaga mo. Baka asarin ka niyan pabalik. Sita ng nakababata niyang kapatid na si Wednesday. Hinanap niya ito hanggang sa natagpuan niya itong nakabitin ng patiwarik sa puno ng bayabas. Wednesday, umayos ka nga dyan. Kapag nalaglag ka, mauuna yung ulo mo. Shh! Ate! Sinasabuhay ko ang pagiging isang paniki. Ganto kaya sumabit ang mga paniki kapag tulog sila? Astig, di ba? Kumunot naman ang noo niya sa sinabi nito. Paniki? E di dun ka sa kuweba maglambitin ng ganyan kung gusto mong maging paniki. Bumaba ka nga riyan. Ipapahamak mo pang sarili mo. At saka tao ka, hindi ka paniki. Mukhang paniki lang. Tumango si Wednesday at umalis sa puno. Nilampasan siya nito. Oh, saan ka pupunta? Maghahanap ng kuweba. Wednesday? Ikaw talaga, pumasok na lang sa bahay at magugas ng pinggan. Hindi naghugas ng pinggan ng mga paniki, ate. Sad nito at kumaripas nito ng takbo bago pa man ito matamaan ng tsinelas niya. 3 silang magkakapatid. Siya ang panganay. Si Tuesday naman ang pangalawa at si Wednesday ang bunso. Sa kanilang 3 ay si Wednesday ang hindi niya naiintindihan minsan. Kakaiba kasi ang trip nito sa buhay at kakaiba rin ito kung manamit. Mahilig kasi si Wednesday sa itim na kasuotan. Palaging naka-black outfit kahit wala namang lamay. Pagkatapos mapakain ng mga alaga niya, ay bumalik na ulit siya sa loob ng bahay. Naabutan niya sa sala si Tuesday
naabala sa paglalagay ng nail polish sa kuko nito sa paa. Kung si Wednesday ay weirdo, si Tuesday naman ay ubod ng arte. Hindi to lumalabas ng bahay nang hindi nag-aayos. Nai-stress din ito kapag hindi nakapaglagay ng putok na blush on. Tuesday, bumili ka nga ng kandila. Saad niya habang nagwawalis. Kuryosong napangat ng tingin si Tuesday sa kanya. Bakit naman ate? May paglalamayan tayo. Sino naman? Yung namatay mong kuko. Ate Monday? Joke lang. Gumastos ka na naman dyan sa mga nail polish na yan. Bukas wala ka na namang pambaon sa eskwela. Saway niya. Hindi ko naman ginagalaw yung allowance na binigay mo ate. Galing to sa ipon ko. Talaga may ipon ka? Wala, mag-iipon pa lang. Pahingi ng baon para bukas ate. Napailing na lamang siya sa naging tugon nito. Siya si Lunisita de la Cruz o mas kilala sa palayaw niyang Monday. May katangkaran at sexing pangangatawan. Kutis niya ay kayumanggi, buhok niya ay mahaba at kulot siya at likas na maganda. Bata pa lang ay natuto na siyang magbanat ng buto. Hindi na rin siya nakapagtapos ng high school dahil mas pinili niyang tumulong sa bukid. Ang goal niya na lang ngayon ay ang mapagtapos sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Silang magkakapatid na lang ang magkasama sa buhay. Bata pa lang sila noong nawala ang kanilang ina. Ang ama naman nila ay namatay 3 taon nang nakakalipas dahil sa lung cancer. Bilang panganay, si Mandy na ang tumayong tatay at nanay sa kanyang mga kapatid. Binubuhay niyang mga ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa sakahan at pag-aalaga ng mga hayop na binibenta niya kalaunan para pagkaperahan. Panibagong araw na naman. Kausap niya na naman ang mga alaga niya. Kinakantahan niya pa ang mga ito. Nainis yata ang mga manok kaya't nilayasan siya. Chikoy! Manuki! Bumalik kayo dito! Maganda naman ang boses ko ah! Mala Sarah G. Sarah G na dapat ako kumanta. Sad niya at sinundan ang mga manok niya. Nasaan na bang mga yun? Natigilan siya nang mamataan ng isang babae na hinahabol ang mga alaga niya. Nalaglag tuloy sa kanilang isang manok. Yung isa naman ay lumipad ngunit bumangga rin sa punong kahoy. Bata! Itigil mo yan! Sita niya at nilapitan ito. Tinatakot mo sila at saka nanghahabol din yan sila. Baka ikaw naman ang habulin nila. Nanunuka pa naman ang mga yan at masakit yon. Mananagot pa ako sa mga magulang mo kapag nasaktan ka nitong mga manok ko. Kamot ulong sambit niya at marahang hinawakan ang kamay ng batang babae. Tiningnan siya ng masama ng bata. Imbis na mainis sa bata ay napangiti na lamang siya. Sobrang cute kasi nito. Nakasuot ito ng kulay pink na dress na terno sa suot nitong pink na ribbon. Matambok at namumula rin ang mga pisngi nito. Ang cute mo naman! Ganyan na ganyan rin ako kakakit nung bata pa ako eh. Mukhang yayamanin ka nga lang. Nung bata kasi ako para akong pulubi sa sobrang dungis ko. Isusumbong kita sa daddy ko! Biglang sigaw ng bata sa kanya. Ha? Teka! Wala naman akong ginagawa. Sinabi ko pa nga na cute ka eh. Kumaripas ng takbo ang bata. Sa sobrang kaba niya ay sinundan niya ito. Bata! Wala naman akong sinabing masama. Concerned lang ako na baka matuka ka ng mga manok ko. Depensa niya at hingal na kakahabol sa bata. Natigilan siya sa pagtakbo nang lumapit ang bata sa isang matangkad na lalaki. Nakakatakot ang aura nito at kagad na nasense ni Monday na hindi ito basta-bastang tao. Ngayon niya lang rin ito nakita sa kanilang lugar. Daddy, siya po! Pagsusumbong ng bata sabay turo sa kinaroroonan ni Monday. Magtatago sana siya sa halamanan pero mabilis siyang nilingon ng lalaki. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi siya pinawisan nung tumakbo siya kanina pero pinagpapawisan siya dahil sa takot at kaba. Halos simatayin siya nang humakbang ito papalapit sa kanya. Anong ginawa mo?
may kamukha ka. Pag-iiba niya sa usapan. Kumunot ang lalaki. Promise, may kamukha ka talaga. Giit pa niya at inikot-ikutan ito. Miss, sino nga ba yung kamukha mo? Meron kasi talaga eh. Nainis ang lalaki sa kanya kaya umalis na lang ito kasama ang batang babae. Teka, alam ko na kung sinong kamukha mo. Si Mike Tan pala. Sigaw niya at sinubukan pang habulin yung motor na sinakyan ng dalawa. Napanguso siya. Ang pogi naman nun. Medyo nakakatakot nga lang. Pareho silang masungit ng bata. Mag-ama nga sila. Naiiling niyang sabi. Umuwi na lang siya sa kanila. Nagpasalamat na lamang siya na hindi sila nagkagulo ng tatay ng bata. Nung sumapit ang tanghali, dumating sa bahay niyang kaibigan niyang si Coring. Si Coring ay may morenang kutis, maliit na height, maiksing buhok at nakasuot ito ng mahabang palda at bandana sa ulo. Lunisita! Tawag nito sa kanya. Lunisita! Nasaan ka? Lumabas si Mandy mula sa kusina at inarkuhan ito ng kilay. Over naman sa sigaw? Bakit para kang excited? Anong meron? May magandang balita ako para sa'yo. Sige, ano yun? Nakauwi na siya. Sino? Yung tatay mo? Yung hinihintay mo? Hinihintay ko? Himala? Anong himala? Naghihintay ako ng himala eh. Himalang pagyaman. Tangik? Si Liam. Narinig ko sa usapan ni nanay at aling pasing. May binili kasing property sa Liam dito at dun sila tumutuloy ngayon. Malapit na nga lang yun dito sa atin eh. Mariing napakagatlabi si Mandy. Naluluha rin ang kaniyang mga mata. Si Liam ay ang kababata niya. Matalik na magkaibigan ang kanilang mga ina. Kaya bata pa lang sila ay naging malapit na rin sila sa isa't isa. Pero nung 9 years old siya, umalis ang pamilya ni Liam sa probinsya. Nagmamadali ang mga ito at hindi na sila nakapagpaalam pa sa isa't isa. 20 years ago na rin nung huli silang nagkita. Magmula nung umalis si Liam ay wala na silang naging komunikasyon. Wala siyang cellphone noon para tawagan ito at wala rin siyang numero ni Liam. Maaari mo ba akong samahan sa tinutuluyan niya, Coring? Oo naman no, tara. Alam mo, ang sabi sa akin ni nanay, sobrang gwapo raw ni Liam, artistahin. Papasang modelo sa mga magazine. Napangiti si Mandy. Noon pa man ay gwapo na talaga si Liam. Natawa si Coring at sinundot siya sa tagiliran. Excited ka nang makita ulit ang first love mo? Usisa nito. Napaismid naman siya at napaiwas ng tingin. Namumula ang kaniyang mga pisngi. Hindi ko siya first love no? Nasasabik lang ako dahil napakatagal na nung huli ko siyang nakita at naging malaking parte ng buhay ko sa Liam. Siyang una ko naging kaibigan. Pangangatwiran niya pero napangisi lang si Coring. Mabilis na lang narating ang bahay ni Liam dahil ilang kanto lang naman ang layo nito mula sa bahay niya. Yan! Ayan si Liam! Likod palang ulam na! Kinikilig na sambit ni Coring habang tinuturo ang lalaking nakatalikod at abala sa pagwawashing ng sasakyan. Wala itong suot na t-shirt, kaya litaw na litaw ang magandang hubog ng katawan nito. Lalapitan ko na siya, Coring. Ha? Teka, sandali! Hindi na siya naawat pa ni Coring. Sa sobrang excited niya, ay bigla niya na lamang niyakap ng mahigpit ang lalaki. Nagsisisigaw pa siya sa sobrang tuwa. Sa wakas, nakita ko na rin muli ang matalik kong kaibigan. Namiss kita, Liam. Akala ko habang buhay na kitang hindi makikita. Napakasaya ko na nakabalik ka na. Pero medyo nagtampo ako sa wala kang paramdam at hindi ka nagkapagpaalam sa akin noon. Pero okay na ako dahil nandito ka na ulit. Mangiyak-ngiyak niyang sambit. Miss. Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. Hinawi ng lalaki ang kamay niya at pumihit ito paharap sa kanya. Napanganga siya ng mamukha nito.
Ikaw? Joke ba to? Namumutla niyang sambit. Binalingan niya si Kuring. Pinagtitripan mo na naman yata ako, Kuring eh. Hindi naman to si Liam. Aniya at napakamot siya ng ulo. Siya talaga yun, Lunisita. Bulong naman ni Kuring. Ibinalik niya ang tingin niya kay Liam. Tumikim siya. Ikaw ba talaga si Liam? Liam Sanchez? As in, ang anak ni Maria Sanchez at Dado Sanchez? Tumango ka kung oo. Umiling ka kung hindi. Hinawakan niya ang braso nito. Pareho kayong may nunal sa braso. Sinamaan siya nito ng tingin. Miss, ikaw yung kanina hindi ba? Pwede ba? Umalis ka na. Inaway mo na nga yung anak ko. Tapos manggugulo ka pa dito. Nangyayakap ka pa ng walang permiso. Pwede kitang kasuhan. Teka, hindi ko naman inaway yung anak mo. Sinaway ko lang naman siya dahil hinahabol niya yung mga manok ko. Paano kung natuka siya ng mga yon? Eh di malalagot ako. At isa pa, sinabihan ko lang naman siya ng cute. Tapos bigla siyang sumigaw na isusumbong niya raw ako sa daddy niya. Kasalanan na ba ngayon na magsabi ng cute? Kung kasalanan na magsabi ng cute, eh di marami na akong naipakulong. Paliwanag niya. Iba na lang ang pag-usapan natin. Balik tayo dun sa tanong ko. Ikaw na ba talaga si Liam Sanchez? Ano naman kung ako nga? Muling sumigaw si Monday at ang mangyayakapin nito. Pero hinila siya ni Kuring bago niya pa magawa yon. Yayakap ka na naman. Baka magwala na yan. Bulong ng kaibigan niya. Liam, ako ito. Hindi mo ba ako nakikilala o naaalala? Tanong niya at pinakita pa ang suot niyang kwintas. Naaalala mo ba ang kwintas na to? Ibinigay mo to sa akin nung kaarawan ko. Huling birthday ko nakasama kita. Walang imik sa Liam. Ako to, si Monday, hindi Tuesday, hindi Wednesday, hindi Sunday kundi Monday. Wala akong kilalang Monday. Lunisita de la Cruz. Yan talaga ang tunay kong pangalan. Monday lang ang palayaw ko para social daw sabi ni tatay. Ang English kasi ng Lunes ay Monday. Gets mo? Okay. Okay? Anong okay? Okay, ikaw na si Monday. Makakalis ka na. Ha? Hindi ka ba masaya na makita mo ulit ako? Miss, marami akong ginagawa at wala akong oras makipag-ungkatan ng nakaraan sa'yo. Makakalis na kayo ng kaibigan mo. Biglang lumabas sa bahay yung batang babae. Leave my dad! Leave us alone! You creepy witch! Sigaw ng bata, tiningnan siya ng masama. Tara na, Lunisita. Hindi nila gusto ang presensya mo. Yung bata parang gusto ka ng kagatin, no? Bulong ni Kuring habang pilit siyang hinihila palayo. Sinabihan ka pa ng witch ng batang yun. Hindi ka naman mukhang witch. Mukha ka lang bruha. Sad ni Kuring at natawa pa ito. Magkapareho lang yung bruha at witch. In English niya lang. Ngiwi ni Monday. Pero hindi naman niya ang iniintindi ko. Ang mahalaga sa akin ngayon ay si Liam. Bakit ganun siya? Ang tagal ko siyang hinintay. Tapos babalik siya dito na para bang wala kaming pinagsamahan? Parang hindi niya naaalala ang lahat ng mga pangako namin sa isa't isa noon. Akala ko ba walang iwanan at magkakalimutan? Eh siya nga tong unang nang iwan at nakalimot. Nalulungkot na sinabi ni Monday. Eh di kalimutan mo na lang rin siya para patas na kayo. Sino ba yung batang babae? Anak niya raw eh. Simangot ni Monday. Anak? Magtatay nga sila. Pareho silang masungit at parang may sapi. Nangaaway, hindi naman inaano. Ibig bang sabihin ay may asawa na rin siya? O baka naman nakabuntis lang siya at iniwan sa kanya yung bata? Isang malalim na buntong hininga lang ang naging tugon niya kay Kuring. Kinabukasan ay bumalik na naman si Kuring sa bahay niya. Dala ang isa na namang balita. Lunisita de la Cruz! Lunisita! Sigaw na naman ito. Nandito ako sa likod ng bahay! Sigaw niya pabalik. Ilang segundo lang ay nasa harapan niya na si Kuring. Malaki ang ngiti nito. Ang sayo mo naman yata, Kuring. May magandang balita ako sa'yo. Nako, baka matulad na naman yun sa magandang balitang dinala mo kahapon. Hindi na, pero may kinalaman pa rin to kay Liam. Wag na,
Ayaw nga sa akin ng lalaking yun eh. Kulang na lang itulak ako paalis ng bahay niya. Shh! Hayaan mo muna akong banggitin ng magandang balita. Nalaman ko na walang asawa si Liam. Isang munting ngiti ang kumawala sa labi ni Monday. Uy, napangiti ka. Hindi naman halatang masaya ka na single siya, no? Loka-loka. Ang sabi sa akin ni nanay, single raw si Liam, single dad. Namatay ng asawa niya at may 3 anak sila, sina Trudis, Tracy at Tally. Paano nalalaman ng nanay mo mga ganyang balita? Galing kay Aling Pasing. Alam mo naman yun si Aling Pasing. Close yun sa lahat at mabilis yun makasagap ng chismis. At dahil chismosa rin si nanay, nasagap niya rin yung chismis. At dahil chismosa ako, naihatid ko sa yung magandang balita. Litanya ni Kuring. Grabe si Liam, no? 30 years old pa lang siya pero nakatatlo agad. Tayo heto, wala pa rin nagiging nobyo at tuyot na ang ating mga bulaklak. Yang bunganga mo talaga, Kuring. Totoo naman ah, mas dry pa tong bulaklak ko sa dry skin ni Aling Concha. Kailan ba kasi ako madidiligan? Napatampal na lamang si Monday sa kanyang noo. Hindi pa rin natatapos ang balita ko. May isa pa. Ang dami mo namang baong chismis. Naghahanap si Liam ng magiging yaya ng mga anak niya. Talaga? May bala ka bang mag-apply? Gusto ko sana. Baka kasi yan ang paraan para mapalapit ulit ako kay Liam. Alam mo naman kung gaano siya kaimportante sa akin, di ba? Tumango-tango si Kuring. At alam ko rin kung gaano ka ka-inlove sa kanya. Ikaw talaga, Kuring, ang kulit mo. Hindi nga ako in love sa kanya. Kaya palang laki ng ngiti mo nung nalaman mong wala na siyang asawa. Hindi ka pala in love ah. Sarkastikong tugon ng kaibigan niya at sinundot pa siya sa tagiliran. Sa sumunod na araw ay bumalik si Monday sa bahay ni Liam para mag-apply bilang yaya. Huwag kang kakabahan, Monday. Kaya mo to, okay? Sabi niya sa kanyang sarili at lakas loob na pinindot ang doorbell. Maya-maya pa'y lumabas na ang isang dalaga. Ang dalagang ito ay si Trudis, 14 years old, ang tampangan ni nanak ni Liam. Nakasuot ito ng jacket at may salamin ito sa mga mata. Sino ka? Ako si Monday. Nandito ka dahil... Lahat ba ng anak ni Liam masungit? Kamot ulo niyang tanong sa kawalan. Nginitian niya si Trudis. Nandito ako dahil mag-a-apply ako bilang yaya niyo. Nandyan ba ang daddy mo? Yaya? Hindi namin kailangan ng yaya. Makakaalis ka na. Sino bang kausap mo dyan, Trudis? Sabat ni Liam, nakakalabas lang ng bahay. Nag-a-apply siya bilang yaya, Dad. Hindi naman namin kailangan nun. Sagot ni Trudis at inirapan pa si Monday bago ito bumalik sa loob ng bahay. Naglakad si Liam papalapit sa kanya. Ikaw na naman, miss? Yes, ako na naman. Hindi mo kailangan magsungit sa akin masyado pang maaga. Nandito lang naman ako para mag-apply bilang yaya ng mga anak mo. Magaling ako mag-alaga ng mga bata. Kung hindi mo nitatanong, ako nang tumayong nanay at tatay ng mga kapatid ko. Magaling rin ako sa gawaing bahay, kagaya ng paglalaba, pagluluto, paglilinis, pagpapalansya, pagdidilig ng halaman at marami pang iba. Wala rin akong criminal record. At kahit itanong mo pa sa buong barangay, alam nilang mabait ako at maaasahan. No. Napakarami kong sinabi tapos no lang? Iyas mo na yan. Sayang naman yung laway ko. Ako ang naghanap ng yaya. Kaya ako magdidesisyon kung sinong tatanggapin ko. Kaya makakaalis ka na, miss. Miss ka ng miss? May pangalan kaya ako? O baka naman, miss na miss mo na ako kaya ganyan ang tawag mo? Ano? Joke lang. Wala na bang second chance? Magiging mabuting yaya naman ako sa mga anak mo eh. Tatanggi na sana ulit si Liam pero biglang tumakbo papunta kay Monday ang bunso nitong anak na si Tally. Si Tally ay 7 years old at nasa grade 1 na. Marami itong hair clip sa ulo at nakasuot din ito ng makulay na damit. Pareho silang nagulat nang biglang yumakap si Tally kay Monday. Tally, come here. Hindi ka dapat yumayakap sa hindi mo naman kakilala. Ang sabi ni Ate Trudis, yaya namin to. I like her, Dad. Pwede po ba siya na lang ang yaya namin?
Tugon ni Tali, ayaw pa ring pakawalan si Monday. Huminga ng malalim si Liam at seryosong tiningnan si Monday. Fine, tanggap ka na. Talaga? Salamat! Promise pagbubutihan ko ang trabaho ko. Hindi ka magsisisi sa desisyon mo, Liam. Sir Liam. Dapat lang. One mistake and you're out. 50,000 damant ang magiging sahod mo. 50,000? Ganun kalaki? Alam kong hindi magiging madali ang trabaho mo. Kaya nilakihan ko na. Babalik na kami ng Manila sa susunod na araw. At isasama ka na namin. Ani Liam at binuhat na si Tali papasok ng bahay. Napasuntok sa ere si Monday sa sobrang tuwa. Yes! Success! Mabilis na lumipas ang mga araw at ngayon na ang araw ng pag-alis nila. Huwag ka nang mag-alala na Tuesday at Wednesday. Ako nang bahala sa kanila. Mag-iingat ka ron ha? Sabi ni Kuring at niyakap siya. Mamimiss ka namin ate. Sabi naman ni Tuesday at nakiyakap na rin. Pasalubong pag-uwi mo ate. Saad ni Wednesday. Hindi pa nga siya nakakalis pasalubong agad? Pambabara ni Tuesday. Basta, kung may pasalubong man, kahit mga nail polish na lang galing Manila ate, masaya na ako sa ganon. Dagdag pa nito at humagikik. May narinig silang busina mula sa labas. Nandyan na yung sundo ko. Mauna na ako. Mag-ingat kayong lahat dito ha. At palagi niyong tatandaan na mahal ko kayo. Tatawagan ko rin kayo pag hindi ako busy sa trabaho. Mag-aral kayong mabuti ha. Huwag niyong babalaking magloko sa eskwela. Nakabantay ang ate ko rin niyo sa inyo. Biling niya sa mga kapatid niya. Si Trudis ang nakasakay sa front seat. Kaya sa backseat na siya pumwesto. Katabi niya na Tracy at Tali. Kagad na yumakap si Tali sa kanya. Bakit ang tagal mo? Pasensya na. Nagpaalam pa kasi ako sa mga kapatid ko at medyo nagkadramahan pa. Kaya, if magiging yaya ka namin, ayaw namin ang mabagal kumilos. Sabat ni Trudis at tiningnan siya sa rear view mirror. Kagad naman siyang tumango. I don't need a yaya. Simangot ni Tracy. Mga anak, please, sana this time, wala nang yaya na lumayas dahil sa kasutilan nyo. Alam nyo naman na marami akong gagawin sa kumpanya at hindi ko na may bibigay sa inyong lahat ng atensyon ko. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Paalala ni Liam sa mga bata. Sobrang tahimik ng biyahe at hindi na nakatiis pa si Monday. Nakakabaho ng hiningang hindi pagsasalita. Magkwentuhan naman tayo. Kilalanin natin ang isa't isa. Ako nang mauuna. Ako si Lunisita de la Cruz. Pero pwede niyo akong tawaging Yaya Monday para sosyal. Sa probinsya na ako pinanganak at lumaki. Wala na akong mga magulang at may dalawa akong kapatid na babae. Si Marteslin, aka Tuesday, at si Miyerkules, aka Wednesday naman, ang bunso namin. Mahilig ako sa mga hayop at pagaganchilyo. May best friend ako, si Kuring. O, kayo naman. Pero walang umimik sa mag-aama. Napangiwi siya. Ang magsasalita may candy mula sa akin. Aniya tinalughog sa bag niya ang candy. Hindi kami kumakain ng candy. Nakakasira ng ngipin. Sagot ni Trudis at inirapan siya. Huwag kang irap ng irap. Baka mahipan ng masamang hangin yung mata mo. Dapat hindi mo inirapan ang kausap mo. Bad yun. Si Tanya. So what? Bakit naman ako makikinig sa'yo? Hindi naman kita mami. Depensa naman ni Trudis at muling nagpaikot ng eyeballs. Trudis. Saway ni Liam. Humalukip-kip si Trudis at sinamaan na naman ang tingin si Monday sa rearview mirror. Nakakatakot naman ang mga batang to. Ang tatapang. Dinaig pang mga bayani ng Pilipinas. Saad niya sa kanyang isipan. Biglang nagtaas ng kamay si Tali. Me, Yaya Monday. Ha? Anong ikaw, Tali? Magpapakilala po ako. Ako po si Natalia Durea Sanchez. Tali for short. I'm 7 years old. I like dogs and cats. I love colors too. I love art.
Pagpapakilala ng batang si Tali, marahang pinisil ni Monday ang pisngi nito. Ate Trudis, ikaw naman po. Pangiinganyo pa nito sa kapatid. Fine, gagawin ko lang to para sa'yo, Tali, hindi para sa yaya mo. Yaya ko? Yaya natin po. Whatever. I'm Trudis Jamaica Sanchez, 14 years old, second year high school. Mahilig ako sa music, kumakanta ako at marunong akong gumamit ng instruments. Kagaya ng gitara, piano, violin, flute, bass, trumpet, ukulele, and drums. Pagpapakilala ni Trudis. Napapalakpak si Monday. Wow na wow! Talented! Alam mo, gusto ko ring matutong magpiano nung bata pa ako. Binilhan ako ni tatay ng piano pero hindi ko ginamit. Nakakatakot kasi. Tuwing hating gabi tumutunog mag-isa. Komento niya at binalingan si Tracy. Ikaw naman, Tracy. I'm Tracy and I don't like you. Diretsahang sagot ng isa pa at umusog ito palayo sa kanya. Peke siyang umubo at tiningnan si Liam. Ikaw Sir Liam? Ako si Liam Sanchez, businessman. Maikling sinabi ni Liam. Si Trace talagang pinakanagmana kay Liam, sa mukha at sa ugali. Ang susungit? Komento ni Monday sa isipan niya. Pagdating nila sa bahay ay nagunahan sa pagbabasa ni Trudis at Tracy. Si Tali naman ay hinihintay pa muna si Monday. Let's go, Yaya! Itutur kita sa buong house namin. Yaya ni Tali at hinila siya. Nanlaki ang mga mata niya sa laki ng bahay. Napakalawak din ng bakuran nito. Kagad niya ring napansin ang napakaraming sasakyan sa garahe. Nilingon niya sa Liam at kausap pa nito ang gwardya. Hinayaan niya nang hilahin siya ni Tali. Yaya, kung pipili ka ng room, pwede bang yung room na malapit sa room ko? Para kapag may thunder at natakot ako, tatakbo lang ako sa room mo. Pakiusap ni Tali. Oo naman, Tali. Thank you, Yaya Monday. Biglang dumaan si Tracy sa gilid nila. Nagugutom na ako. Sana naman may magluto na. Pagpaparinig nito. Ako na. Ano bang gusto mo? Ang umalis ka dito. Sagot ni Tracy at nilampasan na siya. Nasamid si Monday sa sarili niyang laway. Hindi naman yun nakakain. Pabirong hirit niya pa. Mahilig po si Ate Tracy sa itlog kahit anong luto po. Si Ate Trudis naman ay sa damo. Sabat naman ni Tali. Damo? Kabayo ba siya? Hindi naman po literal na damo. Yung mga gulay po na color green. Ah, gulay. Ikaw naman. Gusto ko po ng pancake. Yung daddy mo naman, anong gusto niya? Kahit ano po, hindi naman po mapili sa pagkain si daddy. Sige, igagawa ko kayo. Magpahinga ka na muna. Alam kong napagod ka sa biyahe. Aniya, at inihatid na muna si Tali sa silid nito. Yaya, hindi ako makakatulog kapag walang kanta. Madalas kasi akong kinakantahan ni Ate Trudis kapag matutulog na. Kakantahan na lang kita. Kumakanta ka po? Oo, tinuturuan ako ng tatay ko. Nagsimula ng kumanta si Monday. Napatakip naman ng tenga si Tali. Yaya, parang mali pong naituro ng tatay mo. Sabi pa ng bata sa kanya. Nagtawanan silang dalawa. Makalipas ang ilang oras ay tinawag na niyang mga ito para pakainin. Mabagal na naglalakad si Trudis papunta sa mesa. Kabaliktaran naman ito si Tali na noon nang kumain. Ang sarap po, Yaya Monday! Ang galing mo pang magluto! Puri ni Tali habang nilalantakan ang mga inihanda niya. Si Tracy naman ay halatang satisfied sa pagkain dahil wala itong masamang komento. Trudis, kumain ka na rin. Hindi porket nasarapan sila ay ganun rin ako. Magkakaibang panlasa ng bawat tao. Natahimik si Trudis nang matikman ang mga niluto niya. Nagustuhan mo ba, Trudis?
Hindi umimik si Trudis pero nagpatuloy lang ito sa pagkain. Napangiti siya. Masaya siya na nagustuhan ng mga ito ang pagkaing inihanda niya. Sumapit na ang gabi. Natutulog na ang mga bata. Lumabas siya saglit para tawagan ng mga kapatid niya. Inilabas niya ang dikipad niyang cellphone. Paano ako tatawag wala nga pala akong load? San ba may nagpapaload dito? Problemado niyang sambit at akmang lalabasan na ng gate pero isang flashlight ang biglang tumutok sa kanya. Saan ka pupunta ng gantong oras? Sir Liam, ikaw lang pala. Akala ko kung sino. Pero pwedeng pakialis mo ng flashlight sa mukha ko, sir? Nakakasilaw eh. Sige ka, kapag nabulag ako, dudukutin ko yung mata mo't ipapalit sa akin. Mabubulag agad? Bakit gising ka pa, sir? May sinilip lang ako sa grahe. Ikaw, dapat nagpapahinga ka na. Marami ka pang gagawin bukas. Maghahanap lang sana ako ng load, sir. Naubusan kasi ako ng load eh. Hindi ko tuloy matawagan ng mga kapatid ko. Use mine. Ha? Pwede kong gamitin ang load mo, sir? Paano? Pasa load? Gamitin mo ang cellphone ko. Paliwanag ni Liam at iniabot sa kanya ang telepono nito. Napakamot siya ng ulo. Hindi ako marunong sa touchscreen, sir. Pwedeng ikaw na lang magdial ng numero nila. Heto. Aniya sabay pakita ng number ng kapatid niyang si Tuesday. Sinunod naman ito ang sinabi niya. Maya-maya pa'y sumagot ang kapatid niya. Magandang gabi sa inyo. Pasensya na ngayon lang ako nakatawag ha. Nandito na nga pala ako sa Maynila. Matulog kayo ng maaga ni Wednesday. Tama ng kakanood ng TV. May pasok pa kayo bukas, di ba? Oo, namimiss ko na rin kayo. Aniya. Pagkatapos ng tawag ay binalik na niya ang cellphone ni Liam. Maraming salamat, Sir Liam. Masaya ako na nakausap ko mga kapatid ko. Give me your number. Lo, bakit po? Gagawin mo akong textmate, sir? Baka hindi ako makapag-reply, sir. Madalas akong walang load eh. Papaloadan kita. Ah, may load business ka, sir? Astig, parang yung tindahan ni Aling Pasing. Magkano kinikita mo sa ganyan, sir? Baka pwede mo akong turuan. Magnedegosyo rin ako ng ganyan. Gusto mo ba ng load o ayaw mo? Siyempre gusto ko po, sir. Mabilis niyang iniabot ang telepono niya kay Liam. Salamat, sir. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa ingay na nagmumula sa unang palapag ng bahay. Maraming gamit na nalalaglag at may narinig pa siyang nabasag. Ano bang nangyayari? Dali-dali siyang bumaba. Naabutan niyang nagsasabunutan sina Trudis at Tracy. May basag na vase pa sa tabi ng mga ito. Si Tracy naman ay umiiyak at sumisigaw habang nagtatago sa gilid ng sofa. Itigil niyo yan! Awat niya at hinila si Tracy palayo kay Trudis. Muntik na kayong madali ng basag na vase, oh. Bakit ba kayo nag-aaway? Siyang nauna. Maagap na tugon ni Trudis. Anong ako? Asik ni Tracy habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Monday. Ikaw naman talaga! Giit pa ni Trudis. Ikaw kayang nakabasag niyang vase, tapos isisisi mo sa akin? Para wala ng gulo, ako na lang. Ako nang nakabasag. Kumalma na kayong dalawa, para kayong mga tigre na nakawala sa hawla. Dahan-dahan na rin kumalma ang mga ito. Tumigil na rin sa pag-iyak si Tally. Nasaan ba kasi ang daddy niyo? Umalis na. May problema sa company kaya maaga siyang umalis. Walang emosyong tugon ni Trudis at binalingan si Tracy. Linisin mo yan, Tracy. Bakit ako? Asik naman ni Tracy. Muling pumagit na si Monday sa magkapatid. O siya, ako na maglilinis. Huwag na kayo magtalo. Mabuti pa maligo na kayo. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain pagkatapos. Umirap si Trudis at pumasok na sa kwarto. Si Tracy naman ay nagtungo sa pool area. Malalim na napabuntong hininga si Monday. Grabe itong mga batang to. Masyadong agresibo.
Maaga yatang puputi ang buhok ko dahil sa kanila. Yaya Monday! Tali! Binuhat niya si Tali. Huwag ka nang matakot. Tapos na ang away nila. Nandito na ako. Thank you po, Yaya. Ganun ba sila lagi? Yes po. Palagi po silang nagtatalo kapag wala si Daddy. Magkakabati rin ang mga yon. Ipagtitimpla na lang kita ng gatas. Gusto mo ba yon? Yes, Yaya. Buhat-buhat niya si Tali hanggang sa kusina. Yaya, you remind me of Mommy. Biglang sinabi ni Tali habang nagluluto siya ng agahan. I was 4 years old when she died. Super baby pa po ako noon. Pero naalala ko kung paano niya kami alagaan. Pinagluluto at pinapakalma. Maayos ang buhay nang nabubuhay pa siya. Lahat masaya. Niyakap niya si Tali. Napansin niya kasing paiyak na ito. 11:00 na ng gabi. Sa sobrang pagod ay nakatulog si Monday sa sofa. Nagising na lamang siya nang maramdaman ang pagtapik ni Liam. Halikan mo ako, aking prinsipe. Kiss! Dito sa lips. Ready na ako. Lala! Ngumunguso pa siya at tinataas ang dalawa niyang kamay. Monday. Pinitik ni Liam ang noo niya at doon na siya natauhan. Akala niya kasa'y nananaginip pa rin siya. Sir Liam. Lumipat ka na sa kwarto mo. Bakit ba dito ka sa sofa natutulog? Hinihintay kasi kita, sir. Sa sobrang tagal mo nakatulog na tuloy ako. Sa susunod po umuwi kayo ng maaga. Ano? Biro lang, sir. Bakit mo naman ako hinihintay? Para po mapaghanda ako kayo ng makakain. Hindi na kailangan. Kumain na ako sa opisina. Ganun ba, sir? Sayang naman. Nagluto pa naman ako ng paborito mong adobo. Naalala ko lang kasi ng mga bata pa tayo. Adobo ang paborito mo. Naalala mo pa rin yun? Oo naman. Lahat ng tungkol sa'yo nun ay naaalala ko. Ikaw lang naman itong nakalimot sa akin. Hindi kita nakalimutan. Sir? Ang sabi ko initin mo na yung adobo. Akala ko ba ayaw mo, sir? Adobo yun. Bakit ko tatanggihan? Napangiti si Monday at excited itong pinaghain. Ang aga mong umalis ng bahay kanina, sir. Napakaraming nangyari ngayong araw. Nag-away sina Trudy sa Tracy. Umiyak si Tali. May nabasag na vase at... Ano? Nag-away? Naitikom ni Monday ang bibig niya. Dumilim kasi ang aura ni Liam at huminto pa ito sa pagkain. Kinaumagahan ay sunod-sunod na pagkatok sa pinto ang nagpagising kay Monday. Nang buksan niya ay galit na pagmumukha ni Trudy sang bumungad sa kanya. Bakit ang sumbongera mo? Akala ko ba binabayaran ka ni Dad para alagaan kami? Hindi para maging sumbongera. Sinisiraan mo kami kay Dad. Teka lang, Trudis. Kumalma ka. Anong sumbong? Galit na galit sa amin ni Tracy si Daddy. Sinabi mo kay Dad yun ang nangyari kahapon. Hindi ka dapat nangingialam. Hindi ka parte ng pamilya kaya dapat shut up ka lang. Singhal nito sa kanya. Tatay niyo siya. Kaya dapat lang na alam niya mga nangyayari sa inyo. At alam kong makikinig kayo sa kanya. Hindi naman kasi kayo dapat nag-aaway ni Tracy. Magkapatid kayo. Dapat ang isa't isang kakampi niyo. Ma'am? Wala sa sariling sambit ni Trudis habang gulat na gulat itong nakatitig sa kanya. Kabado tuloy na napalingon si Monday sa likod niya. Baka kasi nakikita ni Trudis doon ang multo ng mami nito. Anong mom? Trudis, huwag mo kong takutin. Nakikita mo ba ang mami mo? Yes, nakikita ko siya. Nakikita ko siya sa'yo. Yung mga sinasabi mo, ganyan din ang mga sinasabi niya sa amin. So stop copying my mom. Singhal pa nito sa huli at tinalikuran siya. Napakunot na lang ang noo ni Monday. Gulong-gulo talaga ako sa mga batang to. Hindi ba uso sa kanilang huminahon? Kailangan nakasigaw lagi ka pong magsasalita? Ang sakit kaya nun sa lalamunan. At isa pa, paano ko naman gagayahin yung mami niya eh? Hindi ko nga yun kilala.
Sa sama ng loob ba pinaglihi ang mga anak ni Sir Liam? Naiiling niyang sambit. Makalipas ang 1 linggo ay wala pa rin nagbago sa pakikitungo ng mga ito sa kanya. Sinusungitan pa rin siya ni Liam. Naiinis pa rin sa kanya si Trudis at Tracy. Si Tali lang ang kakampi niya sa bahay. Isang umaga habang nagdidilig siya ng mga halaman, ay nakatanggap siya ng text mula sa hindi pamilyar na number. Monday, good morning. May papagawa ako sa'yo. Pagbasa niya sa mensahe. Sino to? At bakit kilala ko? Malabo namang si Coring to. Lunisita ang tawag dun sa akin at hindi na nalamang English ng magandang umaga. Ani at napaisip. Scammer siguro to. Ibablock ko to para hindi na ako maloko. Saad pa niya. Monday! Sigaw ni Liam. Tumingala siya sa balcony sa 2nd floor kung saan nakatayo sa Liam at masama ang tingin sa kanya. Kinawayan niya ito. Magandang umaga, Sir Liam. Bakit hindi na kita mag-text o matawagan? Aba, ewan ko, sir. Nakablock ba sa iyo ang number ko? Ikaw ba yung nag-text kanina, sir? Akala ko kasi scammer kaya blinak ko. Dapat kasi nagpakilala ka, sir. Iyan block mo. Bakit kasi nag-text ka pa, sir? Aksaya sa load. Nasa isang bahay lang naman tayo at pwede kang magsabi sa akin sa personal. Iyan block mo sabi. At umakit ka muna rito sa kwarto ko. Kagad siyang nagtungo sa kwarto ni Liam. Bukas naman ito kaya't dire-diretso siyang pumasok. Nadatnan niya itong kumukuha ng tuwalya sa cabinet. Sir, anong ipapagawa mo sa akin? Binato ni Liam ang isang polo sa kanya. Pakiplansya. Susuotin ko yun pagkatapos kong maligo. Pakipunas din ang sapatos na susuotin ko ngayon. Sige, sir. Inabutan na rin siya ni Liam ng plansya bago ito pumasok sa banyo. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas na ulit ang pinto ng banyo. Lumabas si Liam na tanging tuwalya lang ang nakatapis sa katawan. Hindi ka pa rin tapos? Sir, itong plansya kasi parang sira eh. Ang tagal uminit. Mas una pa pong uminit yung ulo ko. Natigilan siya at napalunok nang makita ang katawan ni Liam. Bakit parang katawan kong umiinit? Lunisita de la Cruz, kumalma ka. Hindi ka pinanganak para maging maharot. Sige na, makakalabas ka na. Wala ka nang iuutos, sir? Baka gusto mong ligpitin ko tong kama mo o gusto mong pagwalisin ako dito. Wala na, lumabas ka na. Magbibihis pa ako. Ayaw mong magpatulong magbihis, sir? Ha? Ang sabi ko po, sige po magbihis na kayo. Lalabas na ako, sir. Lalabas na sana siya pero biglang sumigaw si Liam. Sir! May ipis! Dumapo kay Liam ang ipis na lumilipad lang kanina. Napasigaw at namutla ito sa sobrang takot. Nagtatatakbo at nagtatatalon si Liam hanggang sa hindi na namalayan nito ang pagkatanggal ng tuwalya. Nakangangalang si Monday sa gilid. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung huhulihin ba niya ang ipis o dadamputin ng tuwalya at iaabot sa amo niya. Bakit nakatayo ka lang dyan? Tulungan mo akong mapalis tong malaking ipis! Singhal ni Liam. Malaki nga, sir. Dinampot ni Liam ang tuwalya at kumaripas ito ng takbo pabalik sa banyo. Kumuha naman ng tsinela si Mandy at pinatay ang ipis. Manyakis kang ipis ka? Hinubaran mo si Sir Liam. Natatawa niyang sinabi. Lumabas ka na! Sigaw ni Liam mula sa banyo. Sir, promise wala po akong nakita at kung meron man, atin-atin na lang po yun. Huli pa niyang sinabi bago nilisan ng kwarto. Pinamulahan ng pisngi si Monday nang maalalang nangyari kanina sa kwarto ni Liam. Kahit anong pilit niyang kalimutan ito, ay hindi niya magawa. Ganun palang itsura nun. Malaki at nakakatakot. Parang unggoy. Maraming buhok. Saan niya? Bastos. Nalingon niya sa Liam na bigla-bigla na lang sumulpot sa gilid niya. Sir! Bakit kasi ang tagal mong umalis ng kwarto? Ayun tuloy, nakita mo yung hindi mo dapat nakita. Asik ni Liam at tinaliman siya ng tingin.
Pumikit naman po ako, sir. Pumikit ka lang naman nung nahuli kitang nakatingin. Siyempre nagulat ako kaya hindi ako agad nakagalaw. Sir, hindi ko naman po inaasahan yung nangyari. Basta kalimutan mo na lang yun. Opo, sir. Mula ngayon ay kakalimutan ko na yung malaki at mabuhok na nakita ko. Napahilot sa sentido si Liam. Araw ng linggo, napagpasya ni Liam na ipasyal ang mga bata sa lake. Monday, ba't hindi ka pa nagbibihis? Ay, kasama pala ako, sir. Malamang, kailangan mong bantay ng mga bata, lalo na si Tali. Maraming tao doon at hindi ko sila kayang bantayan lahat. Ah, ang sabi mo po kasi, aalis tayo ng mga bata. Hindi mo naman po sinabi na aalis tayo mga bata at yaya. Masama na naman ang tingin ng amo niya sa kanya. Hilaw siyang umiti at mabilis na nagbihis sa kanyang kwarto. Nakarating sila sa lake. Nag-uunahan sa pagtakbo ang mga bata at kaagad naman itong sinundan ni Liam. Naiwan naman si Monday para ayusin ang dala nilang mga gamit at pagkain. Magpipiknik kasi sila. Iniayos niya ng picnic blanket at ganun din ang mga pagkain. Napatingin siya sa lake at kaagad siyang napangiti nang makita ang mga pato roon. Naalala ko tuloy yung mga alaga kong manok. Namimiss ko na rin sila. Sana bumiyahe sila papunta rito. Aniya at natawa sa kanyang sarili. Bakit ka tumatawang mag-isa? Are you crazy? Ayoko ng baliw na yaya. Sita sa kanya ni Trudis. Tumigil siya sa pagtawa at tiningnan ito. May naalala lang kasi ako. Gutom ka na ba? Kumain ka na muna dito. Umupo si Trudis sa tabi niya. Bakit hindi ka pa nagre-resign? Biglang tanong nito sa kanya. Trip ko lang. Charot. Wala lang. Wala namang dahilan para mag-resign ako. Hindi ka ba naiinis at napapagod sa ugali namin? Siyempre nakakainis minsan, pero hindi naman yung sapat na dahilan para umalis ako. Malaki rin ang sinasahod ko kay Sir Liam kaya sayang naman yun kung aalis ako at isa pa. Napamahal na rin kayo sa akin kahit na hindi tayo nagkakasundo palagi. Kaya siguro tinanggap ka ni Daddy sa trabahong to. Iba ka sa lahat ng mga naging yaya namin. Yung mga yaya namin nun, nagre-resign agad pagkatapos ng isang araw. Ikaw naman, magdadalawang buwan ka na sa amin. Para kang si Mami Yaya. Hindi basta-basta sumusuko. Ganun naman kasi dapat eh. Kahit anong pagsubok pa yan. Dapat mas piliin nating umabante kesa umatras. Laban lang ng laban. Minsan, hindi na natin alam kung sinong kalaban at kung parang saan tayo lumalaban. Alam mo ba kung bakit ayaw namin ng yaya? Umarko ang kilay niya. Kasi gusto namin na si Dad ang mag-alaga sa amin. Gusto namin sa amin muna siya mag-focus. Nung nawala si Mami, puro work na lang si Dad. Maaga siyang umalis tapos late na siyang umuwi sa bahay. Dahil madalas siyang wala, kumukuha siya ng mga yaya para sa amin. Last month, nag-stop muna siya sa work niya tapos umuwi kami dun sa probinsya na kinalakihan niya para mag-relax. Ang say namin dun kasi marami siyang oras para sa amin. Pero bigla kang sumulpot. Nung naging yaya ka namin, bumalik na naman sa dati ang lahat. Wala na namang oras sa amin si Dad. Kasi nandyan ka na para gawin yung dapat na ginagawa niya para sa amin. Naintindihan ko na't sana maintindihan niyo rin na nagtatrabaho ang daddy niyo para sa inyo. Nakikita ko rin naman yung efforts niya para mabigyan kayo ng time. Sana rin hayaan ko kung bantayan at alagaan kayo. Through this, huwag niyo na sana akong ipagtabuyan pa. Hindi ko naman kayo sasaktan eh. Dahan-dahang tumango si Trudis at ngumiti pa ito. Promise, hindi na ako magagalit pa sa'yo, Yaya Monday. Sige, hug na tayo. Napangiwi si Trudis. Hindi ako sanay yumakap. Natameme ito nang yakapin niya bigla. Tuwang-tuwa kasi siya dahil nagkaayos na sila. Akala niya kakawala si Trudis, pero ilang saglit lang ay gumanta rin ito ng yakap. Nakangiting lumapit si Tali sa kanila. Ano pong nangyayari? Katapusan na po ba ng mundo? Bakit biglang okay na po kayo? Usisa nito at nakisali sa yakapan nila.
Gusto ko rin ng hug! Enjoy na enjoy ang mga bata sa picnic nila. Masaya rin si Monday dahil nakikita niyang masaya at tumatawa ang mga ito. Kahit papano rin, ay lumalambot na rin si Tracy sa kanya. Kanina nga'y sabay pa nilang binigyan ng pagkain ng mga ibon. Yaya! Daddy! Kuhanan ko po kayo ng picture for remembrance lang po. Tawag sa kanila ni Trudis at may hawak na itong camera. Hindi ako mahilig sa picture. Pagtanggi ni Liam. Napangisi si Mandy at hinila si Liam papalapit sa kanya. Sir, pagbigyan mo na si Trudis at saka malay mo isang araw maging sikat ako. Eh di may picture ka na kasama ako. Bakit ka naman sisikat? Bala ko kasing mag-artista, sir. Para naman mapakinabangan ko ang pagiging madrama at OA ko. Mag-post ka na dyan, sir. Ganito oh. Tinuruan pa niya si Liam mag-finger heart. Ang cute niyo together, Yaya. Komento ni Trudis. 5:00 na ng hapon nung nag-ayang umuwi si Tali. Inaantok na kasi ito. Sige, sasabihan ko lang ang daddy niyo. Paalam ni Mandy at nilapitan si Liam. Sir, gusto na raw umuwi ng mga bata. Kumunot ang noo niya. Nakangiti kasi si Liam habang tinitingnan ang mga picture nila sa camera. Sir, bakit mo tinitingnan yan? Ang cute mo kasi dito. Ano yun, sir? Naglaho ang ngiti ni Liam. Namutla pa ito. Kabado na para bang nahuli itong gumagawa ng krimen. Sir, tama ba ang narinig ko? Sinabi mo na cute ako? Ang sabi ko cute ako, hindi ikaw. Ay sus, aminin mo na lang kasi na nakukyutan ka sa akin, sir. Humalukip-kip si Liam. Fine, cute ka nga. Anito at mariin siyang tinitigan. Yumuko pa si Liam para magpantay ang mga mukha nila. Pinisil nitong pisngi niya. Maganda ka rin. Dagdag pa nito. Umawang ang labi niya. Nagulat siya ng gusto sa mga sinabi ng amo niya. Bago pa man siya makasagot, ay nilampasan na siya ni Liam. Tara, umuwi na tayo. Biglang hiningal si Mandy sa bilis at lakas ng kabog ng dibdib niya. Pulang-pula rin ang kaniyang muka. Sir, hintay! Sigaw niya at hinabol ito. Tapos na ang summer break, kaya balik eskwela na naman ang mga bata. Nasa isang eskwelahan lang ang magkakapatid, kaya hindi nahihirapan si Mandy sa paghatid at sundo sa mga ito. Yaya ako na maghahatid kay Tracy sa classroom niya. Kay Tali ka na lang po mag-focus ngayon. Sabi ni Trudis at hinila na si Tracy paalis. Hinabol niya naman ang mga ito. Sandali lang mga bata. Pumihit ang mga bata paharap sa kanya. Bakit, Yaya? Yung mga baon niyo. Nagliwanag ang mukha ng mga ito. Wow! Pinaghanda mo kami ng baon, Yaya. Si Dad kasi binibigyan lang kami ng money tapos bibili na lang kami sa cafeteria. Salamat, Yaya Mandy. The best ka talaga? Ani Trudy sabay hakap sa kanya. Noong nakalis ng dalawa, initid na niya si Tali sa classroom nito. Yaya, pwede wag ka na lang pong umalis? Bawal kasing bantay sa loob ng classroom, Tali. Pero sige, hindi ako aalis. Diyan lang ako sa labas. Hihintayin kita. Promise yan, Yaya? Promise, Tali. At nakipag-pinky swear pa siya kay Tali. Nung sumapit ang recess, ay nagtaka siya dahil hindi pa rin lumalabas ng classroom si Tali. Kanina pa nakalabas ang mga kaklase at guro nito. Huminga siya ng malalim at sinilip ang classroom. Nagulat siya sa nadatnan niya. Nakaupo sa sahig si Tali at umiiyak. Pinapalibutan ito ng 3 batang babae. Hindi ka bagay dito, Tali. Wala kang mommy. Singhal ang isang bata at hinila pa ang buhok nito. Pangit kasi siya kaya iniwan na siya ng mommy niya. Gatong naman ng isa pa. Tali! Sigaw ni Mandy at inawat ang mga ito. Itigil niyo yan, ha? Ani at inalalayang makatayo si Tali. Huwag ka ngang mangialam dito. Isa ka pang pangit eh.
Sigaw ng bata sa kanya. Pasmadong bibig ng batang to. Naiiling niyang sambit at seryoso itong tiningnan. Hindi mo dapat kausapin ng ganyan ng mas nakakatanda pa sa'yo. At tandaan mo na walang perpekto pero wala rin ginawang pangit si Lord. Whatever. Sagot ng bata. Bakit niyo ba inaaway si Tali? Classmates kayo. Dapat magkakaibigan kayo. Ayaw namin sa kanya dahil wala siyang mommy. Kami meron. May mommy naman siya. Nasan? Ako ang mommy niya. Depensa ni Mandy at niyakap si Tali. I don't believe you. Pareho kayong pangit pero mas pangit ka. Giit pa ng bata. Matagal nang patay yung mommy niya. Paano ikaw ang mommy ni Tali? Bumangon ako mula sa hukay. Isa akong mumo. Awoo! Pabirong tugon ni Mandy. Nakabalik na yung teacher kaya nagunahan sa pag-alis ang tatlong bata. Natakot ito sa huli niyang sinabi. Ayaw palampasin ni Mandy ang nangyari. Kaya kagad niyang inireport sa teacher ang insidente kanina. Nangako naman itong ipapatawag bukas ang magulang ng mga bata. Yaya, thank you po ha. Nakangiting sambit ni Tali at niyakap siya ng mahigpit. Ipinagtanggol mo ako. Siyempre naman, alaga kaya kita. Kaya hindi ako papayag na may umapis sa'yo. Kapag may umaway sa'yo, ako makakalaban nila. Paano po kapag pumunta ang parents nila tapos awayin ka, Yaya? Ay di papaliwanag ko sa kanila ng maigi yung nangyari. Yung mga anak naman nilang may nagawang mali kaya wala silang karapatang magalit sa akin. Sinabi mo sa kanila kanina na ikaw ang mommy ko, Yaya. Magiging happy talaga ako kung magiging mommy kita. Bulong ni Talit humagikik pa ito. Paano po kita magiging mommy, Yaya? May paraan ba para ikaw na ang mommy ko? Oo, kailangan kong may kasal sa daddy Liam mo. Pero syempre, imposibleng pakasalan ako noon. Ayaw nun sa akin Sakal? Bakit kailangan mo pong sakalin si daddy? Malakas na natawa si Mandy. Kumain ka na nga lang? Alam kong kanina ka pa nagugutom. Okay, Yaya. Tali, palagi ka bang inaaway ng mga yon? Opo, kasi wala akong mommy. Ayaw nila sa kagaya ko na walang mommy. Bad ba ako dahil wala akong mommy, Yaya? Kasalanan ko po ba na wala na si mommy? Aba hindi. At saka hindi naman totoong wala ang mommy mo. Sagot niya at marahang tinapik ang dibdib ni Tali. Nandyan lang ang mommy mo. Sa puso mo. Anong ginagawa niya sa puso ko, Yaya? At paano nagkasya dyan si mommy? Bakit sa puso ko siya nag-i-stay mas malaki naman ang bahay namin? Napakamot ng ulo si Mandy. Panibagong araw na naman. Nagtataka si Mandy dahil nagising siya nang walang nag-iingay sa bahay. Kumari pa siya ng takbo palabas. Kinakabahan siya na baka may ginagawang kababalaghan ng mga bata, kaya ito tahimik. Trudis? Tracy? Tali? Nasaan kayo? Hindi niya ito nakita sa mga kwarto nila. Habang naglalakad siya sa hallway, ay may narinig siyang ingay mula sa kwarto ni Liam. Bukas ang pinto kaya sumilip siya. Kasama ni Liam ang mga bata. Nakatitig silang apat sa isang picture. Umiiyak pa si Trudis habang nakikipag-usap sa picture. Aalis na sana siya pero napansin siya ni Liam. Monday, come here. Hindi na po, sir. Ayoko po kayong istorbohin. Pero sumenyas pa rin si Liam na lumapit siya. Malalim siyang napabuntong hininga at naglakad palapit. Napatitig siya sa picture. Siyang namayapa kong asawa. Si Talia. That anniversary niya ngayon. Ang ganda niya, sir. Sa kanya pala nagmana ang mga bata. Akala ko nung una ikaw ang kamuka. Pero mas kamukha pala nila si Ma'am Talia. Komento niya. Dadalawin namin si Talia mamaya sa puntod niya. Kasama ka. Sabi ni Liam at sinulyapan siya. Nako, takot ako sa sementeryo, sir. Huling punta ko kasi sa sementeryo. Nakakita pa ako ng multo. Pwede bang dito na lang ako, Sir Liam? Ano ka? Bata? Naniniwala ka pa rin sa mga multo?
Hindi naman totoo ang mga multo. Sumama ka na. Sumama ka na, Yaya. Para rin mamit mo na si Mommy. Panguod-joke ni Talia. Namutla si Monday at napasign of the cross. Naku, ayoko pang mamit ang mami mo, Tali. Nasa langit na siya. Ibig sabihin nun, kailangan ko rin mapunta sa langit para mamit siya. Hindi pa ako handang makipag face to face kay Papa Jesus. Marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto ko pang magkaroon ng poging asawa at 10 mga anak. Malaking bahay na may swimming pool sa rooftop at sasakyan na lumilipad. Natawa ang mga bata. Sinamaan naman siya ng tingin ni Liam. Joke lang, sir. Opo, sasama na po ako sa sementeryo. Bawi niya at nginitian ito. Makalipas ang ilang minuto ay narating na rin nila ang puntod ni Talia. May dala silang mga bulaklak at kandila. Hi, Mommy. Nandito po kami ulit. We miss you. Bati ni Trudy sabay labag ng bulaklak. Hi, Ma'am Talia. Ako po si Monday, ang bagong yaya ng mga bata. Bati naman ni Monday. Sumandal muna siya sa puno na nasa gilid habang hinahayaan ang mag-aama na kusapin ang puntod ni Talia. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagtayuan ang mga balahibo niya. Namutla siya nang makita ang isang babae. Naglalakad ito papalapit sa kanila. Nagulat at natakot siya dahil kamukha ito ni Talia. Kinalabit niya si Liam. Sir. Bakit? Sir, sabi mo hindi totoo ang mga multo. Oo, hindi sila totoo. Sir, totoo po ang multo. Kasi kung hindi totoo, bakit nandito si Ma'am Talia? Nanginginig niyang tanong. Kumunot ang noo ni Liam. Gutom ka na ba? May dala naman tayong pagkain. Kumain ka muna. Masamang malipasan ng gutom. Kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Saad ni Liam at inabutan pa siya ng pagkain. Liam! Tawag ng babaeng kamukha ni Talia. Wah! Multo! Malakas na sigaw ni Monday at kumari pa siya ng takbo palayo. Ilang beses pa siyang nadapa pero pinipilit niyang bumangon dahil takot siyang maabutan ng multo. Ano bang nagawa kong kasalanan, Ma'am Talia? Please, wag ko umultuhin mo. Kahit sa Sir Liam na lang. Sure akong hindi siya matatakot sa'yo dahil asawa mo siya. Sabi niya at hinihingal siya kakatakbo. Narating niya ang kotse ni Liam. Kagad siyang pumasok at nagtago roon. Kinuha pa niyang nakatagong rosaryo sa bag niya. Pumikit siya at paulit-ulit na nagdasal. Maya-maya pa'y may kumatok sa bintana ng kotse. Mukha ni Talia ang nakita niya, kaya muli na naman siyang napasigaw. Halos himatay na siya sa sobrang takot. Multo! Monday, kumalma ka. Awat sa kanya ni Liam. Binuksan nito ang pinto at marahan siyang hinila palabas. Sir, paano ko kakalma sa lagay na to? Hindi niyo ba nakikitang nakikita ko? Nakabukas yata ang third eye ko, sir. Nakikita ko po si Ma'am Talia. Pagsusumbong niya, nagtago siya sa likod ni Liam. Napansin niyang tumatawa ang 3 bata. Mga bata, bakit niyo ako tinatawanan? Sita niya at sinamungutan ng mga ito. Pati si Liam ay natawa na rin. Napaatras si Mandy nang tumawa rin ng babaeng kamukha ni Talia. Sir! Si Ma'am Talia tumatawa rin. Dapat talaga hindi na ako nagpuyat kagabi. Kung ano-ano na lang tuloy yung nakikita ko. Nababaliw na yata ako, sir. Mandy, hindi ka nababaliw. And to answer your question, yes. Nakikita ko rin ang nakikita mo ngayon. Ibig sabihin nakabukas na ng third eye mo, sir? No. Yung babaeng nakikita mo hindi si Talia. We, kahulma nga ng mukha ni Ma'am Sir, oh. At ganyan na ganyan ang itsura ng mga multo na napapanood ko sa telebisyon. Nakasuot ng puting dress, mahabang buhok at maputla ang balat. Yung parang wala nang dugong dumadaloy sa katawan nila. Hindi siyang multo ni Talia. Talaga ba, sir? Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa babae. Sinundot niya ang pisngi nito. Hinila pa niya ang ilong at niyog-yog ang mga balikat ng babae. Nahawakan kita! Buhay ka nga! Ani at napahawak sa kanyang ulo. Mas lalo akong naguluhan. Paano ka nabuhay, ma'am?
Magic? Never naman akong namatay. Nakangising tugon ng babae. Kabadong napalingon si Monday kay Liam. Sir, nagsasalita siya. Nakakapagsalita naman talaga ako. Sagot ulit ng babae. Naglahad ng kamay ang babae. I'm Terry, ang kakambal ni Talia. Pagpapakilala nito. Napakurap si Monday. Napatuwid siya ng tayo at hinagod ito ng tingin. Hinampas niya bigla si Liam. Ikaw naman kasi sir, hindi mo nabanggit na may kakambal pala si Ma'am Talia. Di sana hindi na ako natakot at napagod kakatakbo kanina. Bakit naging kasalanan ko pa? Ikaw itong bigla-bigla na lang tumatakbo. Ayaw mo kasing maniwala sa akin na hindi totoo ang mga multo. Depensa ni Liam. Nako, pasensya na Ma'am Terry. Wala po talaga akong ka-idea na may kakambal po si Ma'am Talia. Ako nga po pala si Lunisita de la Cruz. Monday for short. Dahil naayos na ang konting gusot, bumalik na sila sa puntod ni Talia. Kumusta ka naman Monday? Nahirapan ka bang alagaan ng mga pamangkin ko? Sa totoo po niya, nahihirap na hirap po ako sa simula. Pero kalaun na nakasundo ko rin naman ng mga bata. Sa ilang buwan na kasama ko sila unti-unti ko silang nakilala. Si Trudis na noong una sobrang maldita. May tinatago palang sweetness at kakulitan. Si Tracy na panayang tingin ng masama sa akin ay sobrang clingy at bait pala. Idagdag pa si Tali na sobrang saya kasama. At napatingin siya kay Liam. At si Sir Liam na sa kabila ng kasungitang pinapakita niya sa akin. Nararamdaman ko naman ang pagiging mabuti niyang boss. Pati ng pagiging mapagmahal niyang ama. Busy siya sa trabaho pero naghahanap pa rin siya ng time para makabanding ang mga anak niya. May gusto ka sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Huwag mo nang i-deny pa Monday. Hindi kita masisisi. Halos lahat ng babae nagkakagusto sa kanya. Pero sana alamin mo ang lugar mo. Nandito ka bilang yaya ng mga bata. Nothing more and nothing less. Don't cross the line. Ako mismong haharang sa'yo. Napakurap siya. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang aura ni Terry. Matagal ko nang mahal si Liam. College days pa lang siya nang mahal ko. Siya lang ang minahal ko ng todo. But, umeksa na si Talia. Nalaman ko na lang na sila na pala. Wala na siya ngayon. Kaya oras naman para magka-moment kami ni Liam. Akin lang siya. Kuha mo? Mahigpit nitong hinawakan ng kaniyang braso. Aray ma'am, nasasaktan po ako. Reklamo niya at hinawi ang kamay ng babae. Mas masasaktan ka kapag umepal ka. You're just a maid. Hindi ka babagi sa lalaking gaya niya. Mariing sinabi ni Terry at inirapan siya. Humagalpak siya ng tawa. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Ma'am, hindi rin naman po kayo bagay ni Sir Liam. What did you say? Hindi po kayo bagay. Kasi tao po kayo. Joker ka pala ma'am? Pagbibiro niya at muli na naman siyang natawa. Mas lalong sumama ang tingin sa kanya ni Terry. At saka hindi ka naman po girlfriend ni Sir Liam para pagbuwalan mo ko. Alam ko rin po kung saan ako lulugar. At lulugar ako sa puso niya. Pabirong hirit niya naman at nag-finger heart pa. Kung hindi lang sila nilingon ni Liam, ay baka nasa bunutan na siya ni Terry sa mga kalokohan niya. Akala niya hindi niya na ulit makikita si Terry. Pero magmula nung nagkita sila, ay napapadala ito sa bahay ni Liam. Kulang na lang sa mansyon nila ito matulog. Tita Terry! Masiglang tawag ni Trudis at sinalubong ng yakap ang kararating lang na si Terry. Naghubad ng shade si Terry at kagad dumapo ang mga mata nito kay Monday. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Get my bag. Pakilapag sa table. Utos nito. Kagad siyang tumalima. Nagpaalam si Trudis kaya silang dalawa na lang ang naiwan sa living area. Nagtataka ka siguro kung bakit napapadalas ako rito. Hindi naman po. Bakit hindi ka nagtataka? Wala naman po kasi akong pakimam. Aba? Sige po, ipaghahanda ko na po ng snacks sa mga bata.
Malamang gutom na sila kakalangoy sa pool. Pagkatapos niyang maghanda ng snacks, ay dinala niya na ito sa pool area. Naabutan niya roon ang buong pamilya, kasama na si Terry. Nakaupo sa bench si Liam. Nilapitan niya ito at inabutan ng juice. Sir, juice po. Salamat. Hindi ka magsiswimming, Sir Liam? Wala ako sa mood lumangoy. Umarko ang kilay ni Terry nang makita silang nag-uusap. Kagad itong lumapit sa kanila. Hinila nito ang braso ni Liam. Liam, come on! Let's swim! Aya nito. Kaya na lang muna ng mga bata. Dito lang ako sa gilid at babantayan kayo. Ang KJ ha? Hindi ka naman ganyan before. But fine, hindi na kita pipilitin. Maarting sambit ni Terry at nagtanggal ito ng robe. Bumungad sa kanilang sexy nitong katawan. Bagay na bagay sa mapusyaw nitong kutis ang kulay pulang bikini. Nag-pose pa ito at binalingan si Monday. Napaiwas naman ang tingin sa Liam. Monday, ikaw na lang kaya? Biglang sinabi ni Terry. Anong ako po, ma'am? Sumali ka sa amin. Mag-swimming tayo. Hindi po ako marunong lumangoy, ma'am. Langoy aso lang po. Mababaw lang naman ang pool. Abot lang ng paa mo yung sahig ng swimming pool. Napakamot ng ulo si Monday. And mas maganda kung magsusuot ka rin ng bikini para magkaalaman na kung sino ba talagang sexy sa ating dalawa. Umawang ang labi niya. Bikini? Nako, hindi po ako nagsusuot ng mga ganyan, ma'am. Nahihiya ka ba na makita namin ang pangit mong katawan? Pangaasar ni Terry. Napanguso siya. Ngumisi si Terry at tinalikuran na siya. Huminga siya ng malalim at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Monday, saan ka pupunta? Magpapalit po ako ng bikini, sir. Hindi mo naman kailangang patulan si Terry. Pwede ka namang maligo sa pool nang hindi nakabikini. Bakit, sir? Naniniwala ka ba sa sinabi niya na pangit ang katawan ko? Kagad na umiling si Liam. Sa huli, ay tuluyan ang nagpalit ng bikini si Monday. Nagsuot siya ng robe at bumalik na sa pool area pagkatapos. Oh, you're back! Sabi ni Terry. Napalingon sa kanya si Liam. Tanggalin mo yung robe mo para magkaalaman na kung sino ba talagang mas sexy sa atin. Panguunjok ni Terry at pilit pang hinihila ang tail ng robe. Wala na ring nagawa si Monday at tinanggal na niya ang robe. Napanganga ang lahat. Naibuga ni Liam ang iniinom niyang juice. Natigilan naman sa paglangoy ang mga bata at namangha sa kanya. Pumalakpak pa si Trudis. You're so sexy, Yaya! Parang katawan ng model. What is your workout? Sana ganyan din ang katawan ko sa future. Puri ni Trudis habang tumitili. Pinamulahan ng pisngi si Monday. Sinubukan pa niyang kunin ng robe pero itinapon ito ni Terry sa kung saan. Masama na naman ang tingin nito sa kanya. Che, hindi naman sexy. Pasikat lang. And may mukha pa ni SpongeBob yung bikini mo. Ano ka? 5 years old? Nakakainis. Bakit kasi nagbikini ka pa? Komento nito at inirapan siya. Dahan-dahan niyang sinulyapan si Liam at naabutan niya itong nakatitig sa kanya. Napaiwas ng tingin si Liam. Pulang-pulang leeg at tenga nito. Yaya, tara! Mag-swim ka with us! Aya ni Tracy. Tumango siya at nagtampisaw na sa pool. What are you doing, Liam? Akala ko ba wala ka sa mood lumangoy? Masamang loob na tanong ni Terry nang biglang naghubad ng damit si Liam. Mainit kasi. Gusto kong magpalamig. Pagdadahilan ni Liam. Napatingin si Monday kay Liam. Halos maghugis puso ang mga mata niya nang masilayan ang katawan nito, lalo na ang abs nito. Nagtama ang mga mata nila at halos sabay pa silang napaiwas. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at parang binuhusan ng mainit na tubig ang kanyang muka sa sobrang pula. Yaya, you're blushing! Komento ni Trudis. Blush?
Hindi ah. Ganyan din po ako kapag nakikita ko ang crush ko. Crush mo ba si Daddy, Yaya? Kasi parang crush ka rin niya eh. Kanina pa siya nakatitig sa'yo. Dagdag pa ni Trudis na mas lalong nagpainit ng mga pisngi niya. I don't mind if magustuhan kayo ni Daddy. Ibig sabihin, magiging mami ka namin. Gusto namin yon. Nako, baka marinig ka ng daddy mo. Lumangoy si Liam papunta sa kanya. Hinila naman ni Trudis palayusin na Tracy at Talia. Nagulat si Mandy nang sumulpot si Liam sa likod niya. Anak ng palaka! Gulat niyang sambit. Isusumbong kita kay mama. Palaka pala siya. Hirit ni Liam. Nagugulat ka naman kasi, sir. Nabanggit mo kanina na hindi ka marunong lumangoy. Pwede kitang turuan. Talaga, sir? Ikakaltas niyo ba sa sahod ko yung bayad sa pagtuturo niyo sa akin? Libre lang to. Nako, thank you, sir. Don't teach her, Liam. Hayaan mo siyang mulunod sa mga ilusyon niya. Sabat ni Terry. Masama pa rin ang loob dahil natalbugan niya ito. Pero hindi ito pinapakinggan ni Liam. Pinagpatuloy pa rin itong turuan si Monday. Sir, wala na talaga akong pag-asa. Hindi talaga ako marunong. Langoy aso lang ang carry ko. Simangot ni Monday makalipas ang ilang minuto. Natawa si Liam. Huwag kang panghinaan ng loob. May ibang araw pa naman para matuto ka. Tuturuan mo pa rin ako, sir? Kung gusto mo lang naman. Gusto ko, sir. Para makasurvive ako kung sakaling lumubog yung barkong sasakyan ko sa future. Sige, tuturuan kita hanggang sa matuto ka. Gagawin mo talaga yun, sir? Kailangan mo ng mahabang pasensya kung sakali po. Kagaya ng paglalaan mo ng oras sa akin nun para turuan akong magbike. Biglang sinabi ni Liam. Nabigla siya. Naalala mo pa pala yun? Wala naman akong nakalimutan, Monday. Akala ko nabagok yung ulo mo at nagka-amnesia ka na. Kung wala ka nakalimutan bakit parang hindi mo ako naalala nung una tayong nagkita? At hanggang ngayon ay napakalaya ng loob mo sa akin na para bang wala tayong pinagsamahan nun. Dahil sinusubukan kong kalimutan ng lahat ng nasa probinsya. Lahat ng mga kilala at lahat ng alaala. Nung namatay si Papa, napagdesisyonan ni Mama na lumuwas kami ng Manila. Total, dito naman halos lahat ng kamag-anak namin. Masyadong masakit yung nangyari kay Papa. Kaya napakahirap sa aking balikan ang buhay ko rin sa probinsya. Bakit ka umalis nang walang paalam? Nagpaalam ako. Nag-iwan ako ng sulat sa labas ng bahay niyo. Sulat? Wala naman ako natanggap na sulat. Iniwan ko yun sa gate niyo. Nakasulat pa nga yun sa kulay asul na papel. Kulay asul na papel? Yun pala yung inatngat ng aso kong si Junie. Bad trip na aso yun. Siya pala yung may kasalanan kung bakit nagtatampo ko sa'yo ng matagal na panahon eh. Akala ko kasi wala ka ng pakialam sa akin kaya hindi ka nagpaalam. Pero sige, pinapatawad ko na si Junie sa nagawa niya. Nategi na siya eh at nananahimik na ang kaluluwa niya. Bahagyang natawa si Liam. Pero bakit bigla kang bumalik sa probinsya ng mga nakaraang buwan? Dahil may naasikaso ako. May binili kasing lupa ron si Mama at akong pinag-asikaso niya. Hindi ko nga pala ito natanong. Nasaan na yung mama mo? Nagbabakasyon sa France kasama ang mga tita ko. France? Saan yun? Sa Nevermind? Nung nagkita tayo ulit, bakit umarte ka na parang wala lang ako sa buhay mo? Nagluluksa pa ako sa pagkamatay ng asawa ko. Nung nawala siya parang nawala na rin ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano pa akong ngingiti at sasaya. Hindi ko rin alam kung paano alagaan ang mga anak ko. Napakarami kong iniisip. At sa'yo ko, naibunto ng galit ko sa mundo. Iyang si Mundo talaga ginagalit ka. Sa kanya ka pala may galit eh. Nadamay patuloy ako. Huwag ko lang talaga yung siyang makasalubong sa daan. Dahil baka ma-wrestling ko siya nang wala sa oras. Joke lang sir. Sa wakas, gets ko na ngayon ang lahat. Sa maniwala ka man o hindi. Masaya ako nung nakita kita ulit, Luinisita. Masaya rin ako, Liam. Natigil ang pag-uusap nila nang wisikan sila ng tubig ni Terry.
Tanghali na. Umahon na kayong dalawa. O baka naman gusto nyong dyan na tumira sa pool. Asik nito sa kanila. Umahon na sila sa pool. Si Liam pa mismong nagbalot sa kanya ng robe. Pagkatapos niyang magbihis sa may kumatok sa kwarto niya, si Liam ang bumungad sa kanya nang buksan niya ang pinto. Sir, may uutos po ba kayo? Nandito lang ako para ipakita sa'yo to. May inilabas na box si Liam. Binuksan niya ito at lumitaw ang isang kulay puting bracelet. Naalala mo pa ba ito? Tanong ni Liam. Nasa iyo pa rin pala yan? Ani Monday at pinakita ang suot niyang bracelet na nakaparehang kapareha ng kay Liam. Nilagay ko pa nga ito sa box para hindi masira eh. Akala ko tinapon mo na yan. Bakit ko naman to itatapon eh? Gawa mo kaya to? Napangiti si Monday. Suot ko naman yung kwintas na binigay mo sa akin, Liam. Kahit gipit na gipit ako, hindi ko talaga to kayang isang lay. Ito lang kasi ang natitira mong alaala sa akin. Oh, ano yan? Parang kabote na biglang sumulpot si Terry sa tabi nila. Napatingin nito sa bracelet na nasa box. Kanino to? Maganda. Komendo nito at iniangat ang bracelet. Gawain ni Monday. Proud na sabi ni Liam. Napangiwi si Terry at padabog itong binalik sa box. Ang pangit pala. Pangit talaga kapag galing sa'yo, Monday. Sobrang cheap. Bawi nito at tinalikuran na sila. Pagpasensyon mo na si Terry. Nakipag-break na naman siguro ang boyfriend niya. Kaya nagsusungit na naman siya. Sir, ni minsan ba hindi mo naisip na pormahan si Ma'am Terry? Bagay naman po kayo. Natawa si Liam na para bang isang malaking biro ang sinabi ni Monday. Kapatid siya ni Talia, kaya parang kapatid ko na rin ang turing ko sa kanya. Palaging nandiyan si Terry sa tuwing kailangan ko siya. Marami na rin kaming pinagsamahan at pinagdaanan ng magkasama. Pero hindi ko nakikita ang sarili ko na nakikipagrelasyon sa kakambal ng namayapa akong asawa. Wala ka na bang planong mag-asawa ulit, sir? Bata ka pa naman eh. At sigurado ako na maraming pipila para maging asawa mo. Pipila ka rin ba? Po? Ngumisi si Liam. Sa ngayon ay sa mga bata muna ang focus ko. Makalipas ang ilang araw ay mas gumaan ang araw ni Monday. Hindi na kasi nagsusungit si Liam sa kanya. Unti-unti na ring bumabalik ang pagkakaibigan na meron sila noon. Dad, malapit na pang family day namin. Pero kung busy ka po, hindi na lang po kami sasali. Okay lang naman po. Anunsyo ni Trudis isang umaga habang nag-aagahan sila. Kailan ba yan? Ika-cancel ko lahat ng meetings ko para dyan. Pupunta tayo. Maagap na sambit ni Liam at pinisilang pisngi ni Trudis. Kagad namang na-excite ang mga bata. Talaga, Dad? Sasabihan ko ang friends ko na makakasali tayo. Excited na ako. Ako rin po excited na. Dapat maipanalo natin lahat ng games, Daddy. Singit naman ni Tracy at napasuntok pa sa ere sa sobrang tuwa. Binalingan ni Trudis ang tahimik lang na si Monday. Yaya, pwede ka bang sumama sa amin sa araw na yon? Oo naman, syempre. Babantayan ko kayo doon. Hindi sa ganun, Yaya. Sumama ka po kasi family day po yun at part ka ng family namin. Hihilingin ko po sa mga teachers na isali ka sa games kasama namin. Swestyo ni Trudis. Kagad na namuo ang mga luha sa mata ni Monday. Lagot ka, Ate Trudis. Pinaiyak mo si Yaya. Pangaasar ni Tracy. Naantig lang ang puso ko sa sinabi ni Trudis. Napakasarap sa pakiramdam na pamilya ang turing niyo sa akin. Madamdamin niyang sambit. Kagad naman siyang inabutan ng tissue ni Liam. Masaya kami na parte ka ng pamilya namin, Monday. Seryosong sambit ni Liam at nakatitig ito sa mga mata niya. Mabilis na lumipas ang araw at family day na nila. Nakasuot silang 5 ng kulay asul na t-shirt. Pagdating sa school, ay pinagtitinginan sila ng mga tao, lalo na si Liam.
Simple lang naman ang suot ni Liam pero sobrang lakas ng dating nito. Kakaibang taglay nitong karisma. Yung tipong kahit sinong babae na madadaanan niya ay gusto na lang siyang pagsilbihan at pakasalan. Siniko niya si Liam. "Sir, ang dami mong fans." Hindi naman ako artista. "Pero artistahin ka kasi sir. Pati mga lolo napapakagatlabi pa." Natawa si Liam. "Ang gwapo mo kasi sir eh." Nagagapuhan ka sa akin? "Para namang bago sa yung compliment na yun sir. Gwapo ka naman po talaga. Hindi mo ba yun alam?" Natutuwa lang ako na sa'yo mismo yan ang galing. Pinamulhan ng pisngi si Mandy. Nagsimula ng mga palaro. Si Mandy dapat ang kasama nila sa games pero biglang sumulpot si Terry. Bahagya pa siya nitong itinulak. "Tabi, nandito na ang Reyna." Ani Terry at matari siyang tiningnan. Lumingas siya sa paligid. "Anong hinahanap mo?" "Yung Reyna. Sabi mo po kasi nandito na siya. Hindi ko naman nakikita." Parang bulkan, nasasabog si Terry. "Yaya, magsisimula na. Tara na po. Kasali ka sa team namin." Ay ni Trudy habang hinihila siya. "No, she's not joining the team. Our team." Awat ni Terry at inalis ang nakahawak na kamay ni Trudy sa braso ni Mandy. "Hindi niyo naman siya pamilya, kaya bakit siya sasali? Ako na lang ang sasali sa laro niyo." Giit pa ni Terry. Ayaw nang makipagtalo ni Mandy, kaya hinayaan niya na lang ito. Tutal, mas may lugar naman si Terry dahil tiyahin ito ng mga bata. "Sige, siya na lang ang isalin niyo. Kukuha lang ako ng tubig. Baka kasi mauho kayo mamaya eh. Mabuti na yung handa." Paalam niya at ang mga alis na sana siya. Pero hinila ni Liam ang kamay niya. Stay. Sunod-sunod siyang napakurap. "Sir?" Dito ka lang. Gusto ng mga bata na kasali ka sa laro. Sa next game na lang si Terry. Maotoridad na sambit ni Liam at mukhang wala na itong balak na bitawan siya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura ni Terry. Nung nagsimula na ang game ay banas na banas si Terry habang pinapanood sila. Sa kabilang banda, nanalo si na Monday sa laro dahil sa maganda nilang teamwork. "Ang galing mo, Yaya!" Puri ni Trudy at nag-apir pa silang dalawa. "Wala silang panamo dito sa muscles ko." Pabiro niyang sinabi habang pinapakita ang braso niya. Napangiti si Liam. Aapirit sana si Liam sa kanya pero hindi niya ito napansin. Sa sumunod na game ay si Terry naman ang kasali. Malungkot na malungkot ang mga bata pagkatapos dahil natalo sila. Nakipagtalo pa si Terry sa ibang pamilya kaya't nagsiiyakan tuloy yung mga bata. Para mapagaan ang loob nila, ay binilhan ito ni Monday ng mga ice cream. Hindi ka na dapat nakipagtalo sa kanila, Terry. Natakot tuloy yung mga bata sa ginawa mo. Sermon ni Liam. Umirap si Terry. "Alam mo naman na ayokong natatatalo, Liam. Hindi na dapat ako nagpunta dito eh. Total hindi naman talaga ako invited at mukhang mas pinapaboran niyo pa yung maid na yan." Sabay tingin nito kay Monday. "Ako na naman ang nakita ng babaeng to. Isisi niya na lang rin kaya sa akin ang lahat ng trahedya rito sa mundo." Kamot ulo niyang sambit at pinagtuon na lang ng pansin ng ice cream. Bakit naman nadamay si Monday sa usapan? Totoo naman, right? Magmula nang dumating ang babaeng yan, ay naitsapwera na ako. My God! You are Liam Sanchez. Tapos mahuhulog ka lang sa Monday na yan? Sa ganyang babae? Talagang siyang ipagpapalit mo sa kapatid ko? Ang cheap ha? Terry, hindi na dapat natin pinagtatalunan pa ito. Gusto kita, Liam. I want you. Hindi ako papayag na sa kanya ka mapunta. Masyadong mga matagal ang paghihintay ko. Sana ako naman ang piliin mo ngayon. Ako dapat. Terry, kapatid ka ni Talia. Kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Sana maintindihan mo yun. Halos umusok na ang ilong ni Terry. Hindi nito matanggap ang lahat ng sinabi ni Liam. Inis itong nagmarcha paalis
at hinawi pa ang ice cream ni Monday. Yung ice cream ko! Nanlulumong sambit ni Monday habang nakatitig sa ice cream niyang nilalantakan ng mga langgam. Ibibili na lang kita ng bago. Pagpasensyahan mo na si Terry. Mainit naman ang ulo niya. Ayaw niya kasing napagsasabihan. Maagap na sinabi ni Liam. Anong pinag-awayan niyo, sir? Kunwaring tanong niya na para bang hindi niya narinig ang usapan ng dalawa kanina. Wala lang yun. Sandali lang. Ibibili muna kita ng ice cream. Mahilig ka pa rin ba sa ube flavor? Oo, Sir Liam. Maraming salamat. Dahil umalis na si Terry, si Monday nang sumali sa lahat ng laro. Muling nanumbalik ang sigla ng mga bata dahil halos lahat ng games ay naipanalo nila. Araw ng Sabado, habang nagva-vacuum si Monday, ay biglang lumapit si Tracy sa kanya. Yaya? Bakit? Sa tingin mo ba papahig si Daddy kapag nag-alaga ako ng hayop dito sa bahay? Oo naman. Pet lover kaya yung daddy mo. Nung bata pa siya, marami siyang alagang pusa sa bahay nila. Kakausapin ko siya mamaya para sabihin yan. Anong hayop bang gusto mong alagaan? Lion po. Napaubos si Monday. Lion? Dito sa loob ng bahay? Baka tayong gawing pagkain ng lion na yan ah. Sa tingin ko hindi rin papayag ang daddy mo sa ganyan. At saan naman tayo maghahanap ng lion? Katol na lion na lang, mura pa. Kung zebra kaya, Yaya? Gusto ko kasi yung kulay nila. Napakamot ng ulo si Monday. Kung giraffe po or eagle? Mag-isip ka na lang ng hayop na madaling alagaan, Tracy. At saka yung hindi kalakihan at hindi nakakatakot. Tumingala si Tracy, kaya napatingala rin siya. Anong tinitingnan mo dyan sa taas? May sira ba yung chandelier? Wala po. Nag-iisip lang po ako. Nung araw ng Lunes, ay nagulat si Monday. May dala kasing hamster si Tracy. Excited pa ito habang pinapakita sa kanya. Bakit nagdala ka ng daga dito? San mo napulot yan? Huwag mo sabihin sa mga imburnal. Yaya, hamster po ito. Ang pangalan niya ay Hami. Binigay ng classmates ko. Hindi niya na kasi kayang alagaan kaya hiningi ko na lang po. Ang cute, di ba? Dapat nagpaalam muna tayo sa daddy mo, Tracy. Takot kasi sa daga yun. Hinimatay siya nung huli siya nakakita ng daga eh. Problemadong sambit ni Monday. Ngumisi lang si Tracy. Biglang tumalon ng hamster. Tumakbo ito at kagad itong nawala sa paningin nila. Yaya! Nawawala po si Hami! Naiiyak na sigaw ni Tracy. Di ba hawak mo lang yun? Naku, baka kinain na ng pusa yun. Ay, wala pala tayong pusa dito. Hinalughog ni Monday ang kasulok-sulukan ng bahay. Gumapang pa siya sa ilalim ng mga mesa at pinagsisilipang ilalim ng mga sofa at cabinet pero hindi niya ito mahagilap. Nahanap mo na, Yaya? Ipinaglihi yata kay Dora the Explorer yung alaga mong hamster, Tracy. Gala ng gala. Biglang bumukas ang pinto. Nagtataka silang tiningnan ni Liam. Monday, bakit pa sa tingal na hingal ka? At ikaw naman, Tracy, bakit umiiyak ka dyan? Usisa nito at palipat-lipat ang tingin sa kanila. Nawawala po kasi si Hami, Daddy. Pagsusumbong ni Tracy. Napalunok si Monday nang may mapansing kakaiba sa sapatos ni Liam. Nakakapit kasi ang hamster sa sapatos nito. Kinalabit niya si Tracy. Ayun yung daga mo. Hami! Sino ba si Hami? Naguguluhang tanong ni Liam at napatingin sa sapatos niya na kanina pa tinitingnan ni Monday. Kagad na namutla si Liam at nawala ng malaya. Pinatay ni Hami si Daddy, Aya! Gulat ni sinabi ni Tracy at muli na naman itong gumawa. Tiningnan ni Monday kung may pulso pa si Liam. Nakahinga siya ng maluwag. Buhay pa ang daddy mo. Natakot lang sa alaga mong daga. Napagpasyahan niyang dalhin sa sofa si Liam.
Nanatili sila sa tabi ni Liam hanggang sa nagkaroon na to ng malay. Daddy, buhay ka na ulit! Masayang sambit ni Tracy sabay yakap kay Liam. Daga, may nakita akong daga. Takot na sambit ni Liam. Luminga pa ito sa paligid. Kailangan ko magpalinis ng buong bahay bukas. Ngayon lang may nakapasok na daga dito. Tumikim si Mandy at inangat ang hawak niyang hamster. Sir, hindi na po kailangan. Nahuli ko na po. Mandy, baka makagat ka niyan. Bitawan mo yan o itapon. Saway ni Liam. Daddy, si Hammy po yan. Ang alaga ko. Depensa ni Tracy at inagaw ang hamster. Huwag niyo po siyang itapon, please. Anak, bakit ka naman nag-aalaga ng daga? Hamster po siya, Dad. Daga pa rin naman yun, hindi ba? Sir, mukhang responsable naman po siya at kaya niyang alagaan yung daga, hamster niya. At isa pa, mataas ang grades niya sa school. Deserve niya naman sigurong mapagbigyan sa gusto niya, hindi po ba? Huwag kang mag-alala, sir. Tutulungan ko si Tracy sa pag-aalaga at pagbabantay kay Hammy. Promise hindi na ulit siya makakawala at makakalapit sa inyo. Litanya ni Monday. Alam niya kasi kung gaano ito kagusto ni Tracy. Sa huli, ay napapayag din nila si Liam. Isang hapon, sanamahan niya si Liam na sunduin ng mga bata sa eskwelahan. Nakita nilang lumabas ng gate si Trudy's. Tumakbo ito papunta sa kanila. Nasaan na mga kapatid mo? Usisa ni Monday. Nandun po sa loob. Tara yayan, Daddy. Saan? Sa loob po. Tanging sinagot ni Trudy's at sapalitan silang hinila. Kahit nagtataka, ay nagpatianod na lang sila sa paghila nito. Huminto sila sa tapat ng wedding booth. May estudyanteng nakabihis pare at naroon sina Tracy at Tally na may suot pang flower crown. Anong gagawin namin dito? Tanong ni Monday at sinulyapan si Liam. Magpapakasal po kayo? Swestyo ni Trudy's at tiningnan ng daddy niya. Dad, pakasalan mo po si Yaya. Now na! Utos pa nito. Hindi na nila hinayang makaimik si Liam. Hinila nila ito papunta sa harapan ng pare. Si Monday naman ay sinuotan nila ng belo at inabutan ng wedding bouquet. Nagsimula na ang seremonya. Pinatugtog na rin ang wedding song nila. Malalim na napabuntong hininga si Monday. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at pulang-pula na naman ang mga pisngi niya. Hindi niya mayalis ang tingin niya kay Liam. Hindi naman ito totoong kasalan pero pakiramdam niya ay totoong ikakasal silang dalawa. Tama nga nun si Corinne. Inlababo talaga ako kay Liam. Sadyang in-deny lang talaga ako. Bakit naman kasi ang hatat ang gwapo niya? Makalaglag panty. Sabi niya sa kanyang sarili. Naglakad na siya sa gitna ng aisle. Nakangiti ang lahat at humihiyaw. Halos mapaos na si Trudy's kakasigaw. Ngunit natahimik ang lahat nang mula ng balanse si Monday at napahalik ito sa lupa nang wala sa oras. Nakakahiya. Kabado niyang sinabi. Akala ng lahat ay nawalan siya ng malay. Tutulungan na sana siya ng mga estudyante pero bigla niyang iniangat ang ulo niya at ganun din ang hawak niyang bulaklak. Ituloy ang kasal! Marry me, Sir Liam! Sigaw niya at kagad na naghiyawan ang mga nanunood. Maraming sinabi ang pare pero hindi na yon inintindi pa ni Monday. Ang tanging laman lang ng isip niya ay ang lalaking kaharap niya. May tututol ba sa kasalang ito? Tanong ng pare. Nanlaki ang mga mata ni Monday. Napatingin siya sa audience. Parang awa niyo na! Huwag kayong tututol! Sigaw niya at nagtawan na ng lahat. Pati na si Liam. Kung ganon, you may now kiss the bride. Hindi gumalaw si Liam. Si Mandy na mismong nagtanggal ng suot niyang belo. Ngumuso siya. Sir, ang sabi kiss hindi titig lang. Sita niya sa boss niya. Maraming mga bata.
Pinitik ni Liam ang noo niya. Mga bata, talikod muna kayong lahat ha! Utos niya at kagad namang sumunod ang mga ito. O ayan sir, wala nang makakakita. Kiss na, dito sa lips oh. Monday. Sir, ang damot naman. Isang kiss lang naman po eh. Nag-toothbrush naman ako at nag-mouthwash. Pabiro niyang hirit pero tinaliman lang siya ng tingin nito. Sumimangot siya tumalukip-kip. Itigil na natin to, Liam. Magpaanal na tayo. Sawa na ako sa pagsasama natin. Pagdadrama niya, natinawanan lang ni Liam. Mas mabuti pang umuwi na tayo. Saad ng lalaki at kinaladkad siya paalis. Kagad namang sumunod ang mga anak nito. Pagdating nila sa bahay ay nasurpresa si Monday. May nakahanda kasing birthday surprise para sa kanya. Sa sobrang busy niya sa trabaho ay nakalimutan na niya ang kaarawan niya. Mabuti na lang at naalala ito ni Liam. Present sa birthday celebration ng mga kapatid ni Monday at ang matalik nitong kaibigan na si Kuring. Tuesday! Wednesday! Kuring! Hindi kayo nagsabi na pupunta kayo! Ani at pinupog ito ng halik. Surprise kasi ate! Kapag sinabi namin, edi hindi na surprise. Pangangatuwiran ni Wednesday. Plano ito lahat ni Liam. Sabat ni Kuring. Grabe ah, ang haba talaga ng hair mo. Talagang nag-effort pa si Liam para dito. Kayo na ba? Wala ka nang chinichika sa akin eh. Nakakatampo ka lunisita. Pumihit si Monday paharap kay Liam. May hawak na itong cake na may nakasinding kandila. Happy birthday. Bati ni Liam at inutusang kumanta ng birthday song ang lahat. Buong akala niya doon na matatapos ang sorpresa. Ngunit nagulat siya nang biglang lumuhod si Liam sa harapan niya. Sir, bakit ka lumuluhod dyan? Pinagdadasal mo ba ako? Kinuha ni Liam ang kamay niya. Monday, mahal na mahal kita. Pinaghiwalay tayo ng mahabang panahon. At ngayong kasama ulit kita. Hindi ko na hayaang mawala ka pa. Sana hayaan mo akong iparamdam sa iyong pagmamahal ko. Pwede ba kitang maging girlfriend? Girlfriend? Babaeng kaibigan o babaeng kaibigan? Pareho. Gusto kong nasa tabi lang kita palagi. Can you be my girlfriend? Ayoko. Nanlaki ang mga mata ni Liam. Tumayo ito at kabado siyang tiningnan. Sige, naintindihan ko kung hindi ka pa handang pumasok sa relasyon. Willing to wait naman ako. Ayoko. Ayoko nang patagalin pa to. Yes na yes. At oo na oo. Gusto ko maging girlfriend mo, Liam. Mahal na mahal din kita. Matagal na. Kiss na! Sigaw ni Kuring. Tuesday, Wednesday, takpan yung mata ng mga bata. Ngumisi si Liam at siniil ng halik si Monday. Ismak lang dapat pero lumalim pa ang paghahalikan nila. Kung hindi pa umubo si Kuring ay hindi sila maghihiwalay. Kiss lang ang hiningi, hindi naman sinabing kiss to the max. Kunwari naiinis na sambit ni Kuring. Happy na happy talagang birthday ng Lunisita de la Cruz na yan. Tinukaba naman. Pangasar pa nito at pinahira ng icing ang mukha ni Monday. Ang kunwaring kasal nila ay nauwi sa totohanang kasalan. Ikinasal sila. 1 taon matapos nilang maging opisyal na magkarelasyon. At syempre, sina Trudis, Tracy at Tali ang Flower Girls. Habang si Kuring naman ang kanyang maid of honor. Sina Wednesday at Tuesday naman ay isa sa mga bridesmaid. Present din sa kasal nila ang nanay ni Liam. Talagang umuwi pa ito ng Pilipinas para lang mapanood ang wedding nila. Nagkapatawaran na rin sina Terry. Sa katunayan ay kinuha niya rin itong bridesmaids niya. Ang ganda mo, Mandy. Bagay na bagay sa iyong gown mo. Anito at nakipagbeso ito sa kanya. Salamat dahil pumayag kang mag-design itong wedding gown ko at dumalo ka pa sa kasal ko, Terry. Of course! Baka isipin mo na bitter pa rin ako sa inyo ni Liam. Well, naka-move on na rin naman ako. And may ka-talking stage na rin ako ngayon.
Sana siya nang dawan ko. Gusto ko na ring may kasal eh. Sa sobrang pagkabaliw ko dyan sa asawa mo noon, hindi na tuloy ako nakaharot ng maayos. Nagtawanan silang dalawa. Sumulpot naman si Liam at kagad na pumulupot ang braso nito sa bewang niya. Narinig kong pangalan ko. Pinagchichismisan niyo ba akong dalawa? Yeah. Walang prenong tugon ni Terry. Congrats ulit sa inyong dalawa. I am genuinely happy for the both of you. Kahit hindi halata sa itsura ko. Sa mga taon na lumipas, ay marami nang nag-iba sa mga buhay nila. Sina Tuesday at Wednesday pareho na nakapagtapos ng kolehiyo. Si Trudis naman ay magko-kolehiyo na. Si Tracy patapos na ng junior high school. At si Tali naman ay kaka-high school pa lang. Nahanap na rin ni Terry ang lalaking para sa kanya at ikinasal na sila. Si Monday pang kinuha nitong maid of honor. Naging malapit kasi silang magkaibigan. Sina Mandy at Liam naman ay binayayahan ng 3 pang anak na puro naman lalaki na pinangalanan nila ng Leon, Liro at Lucky. Lahat sila'y nagkaroon ng masaya at magandang buhay. May mga taong dumarating para wasakin tayo at may mga taong dumarating para buuin tayo at tulungang hilumin ang sakit ng kahapon. Lahat ng mga taong nakikilala natin ay nakatadhanang makilala natin. Noong nawala ang asawa ni Liam, ay labis itong nasaktan at nagluksa. Si Mandy ang nagparealize sa kanya na habang may buhay, ay may pag-asa. Pag-asang makabangon at pag-asang lumaban sa mga hamon. Itinuro rin sa kwentong ito ang pagtanggap. Kagaya na lamang sa kung paano tinanggap ni Terry ang katotohanang hindi siya magugustuhan ni Liam. Dapat tanggapin natin na may bagay na hindi na natin kaya pang kontrolin at huwag nating hayaang pigilan tayo nito para mahanap ang tunay na kaligayahan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni na Monday and Liam. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din po pala sa ating mga avid listeners na sina Charlene Cuevas, Richel Sonio, Jess Guerrero, Juanita Dizon, and Dinalyn Delfinado. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.